Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Abiling Garcia, at ito ang Tulong Tulong ko ko pa sa Global sa PFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may mga pagkakataon na ba sa buhay mo na naitanong mo, ano pa ba ang dahilan ng buhay ko? Yung bang parang paulit-ulit na lang yung ginagawa na parang wala namang katuturan. Good news po! Mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano mga dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay parang wala nang dahilan. Sa ating episode na Gising, Kain, Kain, Tulog! Tunghayan din ang Healthy Home, Healthy Life segment ni Chris Alizaga at Usapang Life Insurance ni Gina Criste with Usapang Real Estate with Wendo Latre. Tunghayan din ang panayam with Rotary Club of San Juan del Monte officers about the Sea of Life. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy na nagpapasalamat po sa patuloy yung pagsubaybay sa programang Tulong Ko pa sa Global. At syempre, simulan muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala po namin, one idea or in this case, one quote can change your life. Ang Tulong Pampagana quote natin sa araw ito ay hatid sa inyo ng Pretty Looks. At syempre, ang ating quote ngayon ay, kung hindi mo siya kayang unawain, patuloy mo siyang mahalin. Naku po, napakagandang paniniwala po ito. Lalo na po sa mga karelasyon. Lalo na po sa inyong mga kapamilya. And the good news is this, lahat tayo may karelasyon. Kaya kailangan paniwalaan po natin itong quotation na to dahil sigurado po namin magpapaganda ito ng buhay. Yes, may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin maunawaan ang ating mga mahal sa buhay. Di ba? Parang sabihin na, hindi ko siya maintindihan. Alam na nilang mali, patuloy pa rin nilang ginagawa. Mga ngakong hindi uulitin, pero patuloy pa nilang ginagawa. Di ba? Na-experience nyo na ba yan? O nasabi nyo na ba yung mga salitang yan sa inyo? Especially sa mahal nyo sa buhay. Example, asawa, magulang, anak, kapatid. Di ba kuminsan dumarating tayo sa punto kahit anong pang-unawa, hindi talaga natin sila maunawaan. At minsan naiinis ka na lang talaga. At kapag dumating kayo sa sitwasyong ito, hindi na talaga ninyo sila kayang maunawaan. Ang payo namin, itigil mo na silang unawain, pero patuloy mo silang mahalin. Siguro, parang hindi yata maganda yung pinapayo nyo na hindi ko na siya uunawain. Opo, itigil nyo na siyang unawain. Bakit? Kasi pag patuloy mo siyang inunawa, lalo ka lang maiinis dahil hindi mo na nga siya maunawaan. Ano gagawin ko? Patuloy mo siyang mahalin. Kasi pwede kang magmahal kahit hindi mo na unawaan. Kasi kapag dumating ka na dun sa point na parang you cannot understand the person, doon na dumadating na gusto mo nang i-terminate yung relationship. Diba? Ito pa yung mga panahon na inuunawa mo siya. Walang nangyari. Patuloy mo inunawa. Walang nangyari. Ano mangyari? Mainis ka. Pero patuloy mo pipilit siyang unawain, pero talagang hindi mo siya maunawaan. Dito po darating, magagalit ka na. Mainis ka na. At sisisihin mo siya. Siya may kasalanan. Kasi hindi mo siya maunawaan. At dahil, problema po yan. At dahil nainis tayo, nagalit tayo, ano mangyayari? Magbabago yung ating relasyon sa kanila. At malamang lumala ang relasyon at ang sitwasyon. Kaya ang payo namin, tigil mo na silang unawain, pero patuloy mo silang mahalin. Alam niyo po, napaka-powerful po ito, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Darating at darating at darating yung pagkakataon. Talagang hindi natin sila maunawaan. At huwag kang mag-alala, hindi rin nila tayo maunawaan. So, ang payo po namin sa inyo, lagay niyo po sa isip ng quotation ito, kapag hindi mo na siya maunawaan, itigil mo siyang unawain, pero patuloy mo siyang mahalin. Kasi kapag tinigil mo na siyang unawain at patuloy mo siyang mamahalin, hindi ka na magagalit. Di ba? Hindi ka na maiinis at yung galit mo mapapalitan ng awa. Kasi hindi mo siya maintindihan eh. Baka naman iba yung pinanggagalingan niya. At dahil naaawa ka, magbabago ang trato mo sa kanila. Hindi ito madali ha. Kasi di ba talagang it takes practice. Pero ang payo namin, talagang itigil mo na silang unawain, patuloy mo silang mahalin at aayos ang inyong relasyon. Marami po sa atin, sa mga magkarelasyon ngayon, kung maniniwala lang tayo dito sa quotation na to, at kung gagawin natin to sa relasyon nyo ngayon, sisiguraduhin ko ho, marami sa inyo magbabagong isip sa hiwalay. May kasi malak na mag-iwalay. O iwanan nyo na ang karelasyon nyo. O even boyfriend o girlfriend nyo, iiwanan nyo dahil sa simpleng bagay na to. At pag ginawa ko, naniwala kayo na,
pwede ko siya hindi maunawaan sa lahat ng bagay. Pero pwede ko siyang mahalin paulit-ulit at palagi ko siyang mamahal. Alam nyo, hindi po namin alam kung gaano kahirap ang inyong pinagdadaanan sa inyong relasyon sa mga mahal niyo sa buhay. Pero naniniwala kami na kung hindi mo siya kayang unawain or nahihirapan ka ng arukin kung saan siya nanggagaling, wag mo nang arukin, wag mo nang alamin, wag mo nang unawain. Mahalin mo na lang. Dahil sabi ng salita ng Diyos, love covers the multitude of sins. Kita niyo po? So, ibig sabihin, may tunay kang pagmamahal, maski yung mga mali, kaya mo takpan. Or, hindi ka naman siguradong mali ito eh. Hindi mo lang siya maunawaan. So, my point is this, pag natuto kang magmahal, kahit hindi mo maunawaan, anumang relasyon meron ka, sigurado po kami, gaganda ang inyong relasyon. Kaya sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo na kung hindi mo na kayang mahalin or unawain rather ang inyong mahal sa buhay, patuloy mo na silang mahalin. At sigurado kami po, hindi ako nagbibiro, sigurado kaming gaganda ang buhay nyo, gaganda ang relasyon nyo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Simple lang ang gagawin nyo. Maniniwala kayo na kung hindi nyo sila kayang unawain, pero kaya nyo silang mahalin. Yan, sana i-apply natin yan. Ngayon naman ay tunghayan naman natin ang Healthy Home, Healthy Life segment ni Chris Alizaga. Hatid sa inyo ng Purify by Pura Vida, authorized Carico dealer in California. Chris? Minsan, iniisip natin, para gumaling ang katawan, kailangan komplikado at mahirap gawin. Parang kailangan mo ang bagong routine, bagong schedule. Pero ang totoo, minsan, simple lang pala. Isa na riyan ang grounding, isang simpleng habit na may malaking epekto sa katawan. Kapag muling nakakonekta ang katawan natin sa natural energy ng lupa, parang binibigyan natin ito ng pagkakataong mag-reset at mag-balance. Kaya sa natural na paraan, tinutulungan ng grounding ang katawan na mabawasan ang stress, i-balance ang hormones at suportan ang overall wellness. Hindi pilit, hindi agresibo, natural lang. Pero aminin natin, ang pinakamahirap talaga kahit anong healthy habit ay consistency. Alam mo yan, kahit kagano kaganda ang isang bagay, kung minsan lang nagagawa, mahina ang epekto. Kaya dito, nagiging napaka-practical ng grounding habang natutulog. Kasi ang totoo, kahit gaano kakabisi, natutulog ka pa rin. Walang tao nagsasabing, wala akong time matulog. With Carico Grounding Mattress, araw-araw kang grounded. Umiga ka lang, matulog. Tutulog ka rin lang naman, bakit hindi mo paggawing healing ang tulog mo? Hindi kailangan malaking pagbabago para maramdaman ang ginhawa. Kadalasan, maliit na hakbang ginagawa araw-araw ang nagdadala ng tunay na pangmatagalang resulta. Kung gusto mo magsimula ng simple, pero mas malalim at tuloy-tuloy na epekto para sa iyo o para sa mga mahal mo sa buhay, dito maasahan mo ang Carico Grounding Mattress. Ako po, si Chris Alizaga, handang tumulong para gumanda ang buhay. Maraming salamat, Chris. Until next time. At bago tayo mag-break, if you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, gusto po natin yan. Reach out po kay Attorney Ed Alan Lindain. Tawagin niyo po ang number ng 747-214-747. And for consultation, email us at tulongpapasamoglobal@gmail.com. For your immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan ng numero 818-639-0209 o mag-email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. At bago tayo mag-break, alam niyo bang darating dito ang sikat na singer-comedian na si Mitch Valdez? Join her and equally funny Fedelos Reyes with singer-composer Odette Quesada in this hilarious comedy concert on Saturday, April 11 at the Masonic Center in San Francisco, California. You can also catch them the following Saturday, April 18 in Collingswood Grand Ballroom, New Jersey. For tickets and reservations, call the number on your screen. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pa sa Mga Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo,
Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. hatid sa inyo ng Pretty Looks. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin patuloy na mas gumanda ang buhay nyo, patuloy din kami magbibigay ng mga tips na pwede nyong gamitin tungo sa mas magandang buhay. Ayan, hatid sa inyo ng Pretty Looks Philippines. For more information, visit their website and book your appointments with the masters from their different branches across the Philippines. Tunghayan natin ang panayam with Rotary Club of San Juan del Monte officers about the Sea of Life. So we're talking about a revolutionary way to actually bring back oxygen under our seas or oceans. No? Explain mo nga sa amin, Sheng, what exactly is the Sea of Life project? Sea of Life project is a seagrass plantation. It's about pagtatanim ng seagrass natin kasi it is the forgotten resource sa Pilipinas. Anywhere in the world naman. Hindi nila alam na it's producing 3.5 times ng oxygen. It's 3.5 more than times na nagpo-provide ng oxygen sa atin compared sa rainforest. So, kaya namin naisip na mag-seagrass planting is dahil hindi siya ginagawa dito sa Pilipinas. Okay, so tell me about seagrass. Ano ba tong seagrass? So kung damo siya, saan siya tumutubo usually? Sa ilalim talaga ng dagat? Sa ilalim siya ng dagat. Kagaya rin siya ng mangrove. May pareho sila ng function ng mangrove. Okay, so pero yung mangrove, di ba talagang yan din ang talagang pinag-iibayo natin kasi nga kailangan yan for health of our marine species. No? Pero itong seagrass, ganun din ba ang contribution niya in terms of the oxygen replenishment? Oh. Yes, parehong-pareho sila. Ang pagkakaiba lang nilang dalawa is the ease of planting it. Oh, kasi yung mangrove, mahirap itanim yung mga bakawan na yan di ba? Yung seagrass, paano yan tinatanim? Kasi damo yan di ba? Di ba naturally occurring species yan? Yes, pero hindi kasi siya dumarami sa ngayon because of that pollution. Kasama na rin yung reclamation. So, kaya hindi na siya tumutubo, patuloy na tumutubo. That's why we're doing this planting through seeds. Okay, no, first, how much of it has been degraded over the years? Yeah. It's 50% degraded now. Wow. And each year, nagde-degrade siya like 2.6%. And that's alarming. Oh, wow, yeah. So, anong gagawin nyo para maibalik ang seagrass life? We're having this project na nagtatanim po kami ngayon ng seagrass through seed bagging po. Ano yun? Yun po yung ginagamit po namin yung jute sacks na magko-collect kami ng seed, ilalagay namin sa seed bags with the sand on it para hindi lang po siya rin sa ilalim ng tubig. Because if you're going to plant the seeds na diretso doon sa sand, baliwala po. Rin lang siya. So, ang gagawin nyo, yung seeds ng seagrass, ilalagay nyo sa lupa, sa sand. Ilalagay nyo sa parang sako ng bigas yung jute, di ba? Yes. Yun, Yes. Tapos maliliit na bags yan. Tapos yun na lang ipaplant nyo ron? Yun na yung itatapon na lang siya. Itatapon lang. Hindi kailangang itanim You don't doon. need to dive. You don't need to go dig. under. Yes. You don't so wala need. nang mga ganon. Yes. Okay, Tapos, so, yung project na yan, how many jute bags? Have you proven na tutubo siya? Hindi siya maano, hindi siya kakainin ng mga isda or whatever? Hindi. Ginawa na namin siya nung November. First week of November, ginawa na namin siya sa Anilao. We initiate the project dahil gusto kong mapatunayan
na hindi siya anurin at hindi siya mawawala doon sa lugar niya. So ginawa namin siya in 2 weeks or 3 weeks time. Nakita ko na unti-unting nasisira ang jute sacks and merong shoot na lumalabas na. Nasisira yung jute sac kasi nagde-decompose. Nade-decompose. So, pag nag-decompose yun, ang naiwan lang, yung seagrass, tsaka yung sand. Yes. Tapos doon nakakalat. Doon nakakalat yon. So, nakita nyo na talagang kumalat Yes, yung last seagrass. December, bumalik kami doon sa area kung saan namin tinapon yung mga seed bags. Oo. And tumutubo na siya. Susan, explain to us how the seagrass actually balances the environment underwater. Okay, first of all, this conservation project that we're doing is to actually mitigate the, progress of climate change. How so? The purpose of the seagrass that we're multiplying is to produce more oxygen for the environment inside the seawater, undersea water level. The carbon dioxide that is present also in the air is absorbed by the seagrass and are collected down under. In fact, it collects more carbon and deposits more carbon compared to the mangroves. Wow. And So it's more effective in actually cleaning precisely. the air above the water. Precisely. It and even absorbs within. faster and in terms of speed, mas mabilis siya. Yung pagdating sa seagrass species, nagkakaiba-iba pa ba yan ng species across the globe? Halimbawa, yung mga tubig, yung seagrass ba natin dito sa Pilipinas, kakaibang klaseng seagrass yan compared to, say, seagrass in Australia or in the United States? Or... Okay, in terms of the color, it could be greener somewhere else because water in the Philippines is more polluted. That is why our seagrass plantation is very much appreciated. And we are really pushing this because seagrass serves as a detoxifier. Filter siya ng mga dumi. In a way, magiging malinis ang tubig. And if the water becomes clean, the growth and the color of the seagrass turns brighter. Meantime, the seagrasses that are currently present in our country are a bit dark lang. Brown, dahil nga marami ang tubig. Yes, correct. Okay. And natatalo siya ng collection of carbon against oxygen that it can produce. Okay, pero over time, pag dumami yun, pati sila lilinis, magiging Yes, green. lilinis siya kasi it has its natural ability Oo. to filter out dirt and sediments. Okay. So, in terms of the pollution of our seas, how much seagrass will need to be replanted? A lot. But they multiply so fast. Moving forward, how will you be able to sustain or at least guarantee the sustainability of this project? Okay, with the continuous collaboration with the local fishermen and the community around the coastal area, turuan sila para kung paano itatanim properly ang seagrass, training para o kaya i-seminar sila kung ano importance ng seagrass sa atin, and also collaboration with Cavite State University para scientifically guided yung pagtatanim natin, and also yung mga PCGA po na tumutulong sa atin para ma-monitor po natin yung improvement or kung ano man yung development ng seagrass natin. Continuous collaborations lang po para lang din po na kumalat po yung information po na kung ano talaga yung ginagawa ng seagrass, kung paano siya madali na itanim sa ngayon, na hindi kagaya noon na kailangan mong bumunot ng seagrass and then you go under to plant it. And now there's a new way on how to plant it. So madali na lang siya, kaya mas marami na rin pong tao na magtatanim po kagaya ng mangrove po. So you propagate
Yes. Sinong source or saan ang source ng seeds? Yung ng seeds po, seagrass? nakuha po namin siya sa Kalatagan. Marami po kasing seeds po doon. Yung species po ng seagrass na nasa Kalatagan is like, marami siya. Nagpo-produce siya ng marami. With the one Cluster. cluster po Clump ng, of ano? yes, Yeah. it's like 5 na seeds po. Yun eh. Isang clump, yung Yes. clump ng Oo, seagrass. yes. 5 seeds ka agad yun. Bunga pa lang, isang bunga pa lang ng seagrass yun. Ang seagrass namumunga for up to 3 na bunga. Sa loob ng bunga na yon, maraming seeds yon. Kaya maraming kumukuha talaga ng seeds din. So, sino nag-harvest ng seeds? The volunteers. Ang ginagawa namin, naging hanap buhay siya ng mga taga Kalatagan kasi Binebenta? kinokolekta. Maraming salamat, Lucy. At kung kayo ay nabitin sa panayam with Rotary Club of San Juan del Monte officers about the Sea of Life, bisitahin lang ang Usapang Wheel with Lucy on YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at stay updated sa mga bagong usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano ang mga dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay parang wala ng dahilan. Sa ating episode na Gising, kain, tulog! Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa mo Global with Garcia Pugre. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw na to, magbibigay daan po muna tayo sa usapang life insurance. Mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And may Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret packet ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Kapamilya, may kilala ka bang taong bagot na sa kanyang buhay? Yung bang parang paulit-ulit na lang kanyang ginagawa na parang wala namang katuturan? Okay, yung iba naman po, sawang-sawa na sa routinary work nilang ginagawa araw-araw na to. Gigising, kain, matutulog, kumisan lalabas ng bahay, mag-go-grocery, magsha-shopping, kapag may pera, magbabakasyon, o magku-cruise, pero matutulog ulit, kakain ulit, gigising ulit. May kilala So, po kayo parang ganyan. cycle na lang, Oo. no? Ang good news po sa araw na to pag-uusapan natin,
kung ano-ano mga dapat malaman at gawin kung ang buhay may parang wala ng dahilan. Sa ating episode na Gising, Gising, Kain, Kain, Tulog! Tulog! Okay, malamang alam nyo itong pinag-uusapan natin. So, bibigyan po namin kayo ng ilan sa mga bagay na kailangan nyo maunawaan o gawin para mawala po itong problemang ito sa inyong buhay. O, step number 1 na dapat gawin. Step number 1, maniwala ka na may dahilan ka pa sa buhay. So, yung unang-una po nyo gagawin, maniwala kayo. Marami po sa atin kaya nagiging bored sa buhay o nagiging parang wala na nangyayari sa buhay dahil ano ba dahilan ko sa buhay? So, yun po ang unang nyo dapat solusyonan. Solusyonan nyo, may dahilan ka pa sa buhay mo para hindi ka mabored. Kasi boredom often begins where belief in purpose ends. Kasi when belief fades, wala ka ng paniniwala o pinaniniwalaan, boredom fills the empty space. So, yun po ang nangyayari. Kaya po tayo nabobored sa ating buhay. Kasi nga po, parang pagising natin, ano gagawin ko ngayon? Ano ba dahilan ko sa buhay? Wala na. So, nangyayari po, pag wala na kayong dahilan, ito pong void din daw, matatakpan po ng boredom. So, kaya po, dapat tanggalin yung boredom sa paglalagay ng dapat maniwala ka may dahilan. Kasi boredom is often a sign that our purpose or mission need evaluation. Kailangan siguro ay, suriin, i-evaluate mo ano nga ba ang purpose mo for living. Kasi po may mga tao ganito eh. Nung bata-bata pa po sila, ang mission nila sa buhay, pag-aralin mga anak nila, bigyan ng magandang buhay. Ang problema, marami po sa atin ngayon, nakagraduate yung anak natin, may asawa na. Ano ba gagawin ko eh? Okay na sila. So because of that, wala na tayong dahilan. So naboboard tayo sa buhay. Isa pong dahilan yan. At tatandaan niyo po, yung ating kinabukasan o yung future natin begins with what you choose to believe today. Ano ba pinaniniwalaan mo ngayon? Kasi beliefs shape how we see even the most ordinary moments. Paano mo tinitignan yung mga ordinaryong nangyayari sa buhay mo? So yun po gusto namin mangyari sa inyo. Maniwala kayo, may dahilan pa. Pwedeng tapos na yung dahilan nyo sa mga anak nyo. O, pwede yun. Baka naman may dahilan kayo sa mga apo nyo. Eh sir, wala kaming apo. Kapitbahay. Kamag-anak. May kilala nga po kami. Walang asawa. Nag-isip siya ng dahilan. Ang ginawa niyang dahilan po, nagpaaral siya ng mga nurses. Dahil feeling niya, yun yung dahilan niya sa buhay niya. So my point is, at kahit na may edad na po siya, nag-iisa siya, wala siyang asawa, pero mayroon pong kabuluhan at masaya ang buhay niya. So, ganun din po tayo. Ikaw, may edad ka, bata ka pa, matanda ka, may dahilan ng Diyos sa buhay mo. Para sa kanya, fulfillment na yun di ba? At syempre, buhay ka pa humihinga ka pa ngayon. Tandaan mo, if you are not dead, you are not done. Ang ganda po nun, So, anumang edad kayo ngayon, kung di pa kayo kinukuha ni Lord, hindi pa tapos ang mission ng Diyos sa buhay. Kung minsan lang, nakalimutan na natin mission, o kung minsan lang, hindi tayo nagdagdag ng bagong mission, kaya po parang bored ang ating buhay. So, suggestion namin, maniwala ka, mayroon ka pang dahilan sa buhay. Number 2. Step number 2, alamin mo ang dahilan mo sa buhay. Naku, napaka-importante niyan. Yeah. Kasi when you know your purpose, every step has direction. So, step number 1 po, maniwala kayo. So, napaka-importante, may dahilan pa Diyos sa buhay ko. Pero may posibilidad na naniniwala kang may dahilan, pero hindi mo alam. So, that's why pupunta ka sa step number 2. Ano yung step number? Alamin mo. See, talagang, ano ba yung dahilan ko sa buhay ko? Kasi po, the moment magkaroon ka na ng dahilan o panibagong dahilan, sigurado ko po, boredom slowly mawawala at yung fulfillment, ligaya at saya manunumbalik sa buhay. Correct. Kasi yung purpose mo turns ordinary effort into meaningful action. Kahit na ordinary lang yung ginagawa mo. Kasi purpose gives meaning to the work you do every day. Kasi may mga nagtatanong, sir, ito ba dahilan ko sa buhay? Gigising ako, kakain ako, matutulog. Wala naman dahilan na Hindi po. Pag kayo nagkaroon ng dahilan, may dahilan kayo para gumising. Yes. May dahilan, ba't kayo kailangan kumain? At may dahilan, ba't kailangan kayong matulog? Kasi po, may dahilan. So, napaka-importante po, alamin nyo ang inyong dahilan. Pag nalaman nyo po, magkakaroon po ng sigla at ligaya ang inyong buhay. Diba ang kotse kailangan ng gasolina o kailangan ng energy? Ganun din, purpose fuels perseverance when the journey gets hard. Totoo. Lalo na yung mga may matatandang may sakit na. Para wala na akong dahilan sa buhay. Masakit pa yung katawan ko. Ba't kailangan pa akong lumaban sa buhay? Ito po dahilan. Pag nalaman nyo yung dahilan nyo, magkakaroon uli kayo ng fuel to fight.
Correct. Gumising ng maaga, mag-exercise, gawin yung mga dapat. Bakit meron ka pang dahilan? Kasi knowing your purpose is the beginning of a meaningful life. Pag may dahilan talaga, makabuluhan yung buhay mo eh. Kaya marami po sa atin, napakasimple lang po. Kaya po, bored ka sa buhay mo kasi hindi mo na alam yung dahilan mo sa buhay. So, napaka-importante po, alamin nyo, find ways and means malaman ang inyong dahilan. And the moment you discover yung dahilan nyo uli sa buhay nyo, you will have a meaningful life. And meaningful life will bring joy and happiness. Dami nating natutunan, di ba? Sa ating pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko, pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating usapan sa araw na to, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. We often want to know the result before we obey. But God asked for obedience before understanding. So obey God even when the path isn't clear. Your obedience today may bless someone you'll never meet. Trust God with the outcome. This is Erica Garcia. And Abilene Garcia giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa napakagandang tanong. Ano-ano ang mga dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay parang wala ng dahilan? Sa ating episode na Gising, Kain, Tulong! O, number 1, ang pinag-usapan natin. Number 1, maniwala ka na may dahilan ka pa sa buhay. Remember, if you're not dead, you're not done. Correct. Number 2, alamin mo ang dahilan mo sa buhay kasi knowing your purpose is the beginning of a meaningful life. So, napaka-importante po, pag nalaman nyo na magkakaroon kayo ng dahilan at magkakaroon kayo ng, ano yung meaningful sa Tagalog? Makabuluhan. Makabuluhang buhay. O, number 3 tayo. Number 3, humingi ka ng tulong para malaman mo ang dahilan mo sa buhay. Marami kasi parang ayaw humingi ng tulong, di ba? Prideful. Ay, humingi ka ng tulong. Makakatulong yan. Yeah, so, may mga pagkakataon po kasi, sinabi namin step number 2, alamin mo. Sir, hindi ko talaga malaman eh. Talagang para naubusan na ako ng dahilan para mabuhay. Tapos na mag-aral mga anak ko, matatanda na sila. Hala na. Yung iba naman, bata pa. Naman eh. I'm 20 years old. Parang wala ako kinabukasan sa buhay. So, hindi ko na alam kung paano. So, ito pong step number 3 yung magandang gagawin niyan. Humingi kayo ng tulong sa mga tao. Pwede kayong matulungan para malaman ang dahilan nyo sa buhay. Meron po. Correct. Kasi may mga pagkakataon na parang ang hirap malaman ang dahilan natin sa buhay, di ba? Kaya magandang humingi ng tulong sa iba. Yung iba magbibigay sa iyo ng assessment, magbibigay sa iyo ng questionnaires, no? And through that, you will find out your meaning and your purpose in life. For example, estudyante kayo na bata pa kayo na hindi alam ang dahilan nyo sa buhay. Punta po kayo sa guidance counselors. Oo. Sa school nyo po, halos lahat po yan, meron pong guidance counselor. Tutulungan nyo po nila kayo. At may assessment na exam pa binibigay. Sa mga may edad na, meron din pong ganyan. Pumunta kayo sa Google, search nyo po, o kaya sa YouTube, how to know my purpose in life. Mayroon din po silang mga questionnaires makakatulong po para malaman nyo ang dahilan nyo sa buhay. Or, pwede po kayo magpakonsulta sa mga therapist, psychology, psychiatrist, or mga career counselors. Alam mo, minsan kasi, pagka humihingi ng tulong, minsan inisip ng tao, kahinaan yun. Hindi, asking for help is not a sign of weakness. Lagi namin ine-emphasize yan. Is a sign of wisdom. Totoo po yan. So, kung tingin mo nahihirapan kayo, hindi na masamang humingi ng tulong. Pag-isipan nyo mabuti. Paano gumanda ang buhay ng mga anak nyo? Di ba humingi sila ng tulong? Binigyan nyo sila ng tulong. Kayo po ang tumulong. Kaya lang po, kuminsan yan, may mga pagkakataon, tayo na ang nangangailangan ng tulong. At tayo hihingi. Oo. Huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong dahil kuminsan, kailangan po natin talaga ng tulong. Kasi solution to problems often begin with a simple request for help. Sabi nga ask and it shall be given to you. Asking for help shortens the distance to your goal. So, mapansin niyo po, ibang, kuminsan po, dami natin pinaproblema. Bored ako, di ko na alam gagawin ko. Araw-araw pinagdadaan tong boredom na to. Isa lang naman pala solusyon. Humingi ka ng tulong.
excuse me, parang bored na ako sa sarili ko, di ko na alam gagawin ko. Ano may pwede kong gawin? Yun po yung solusyon. Okay? At kailangan yun, ano po, napakasimple. Can you help me? Siguro naman, hindi naman ganun kahirap. Sabihin yung salitang yun. Promise po, it will make a lot of difference to your life. At syempre, mag-ingat din naman tayo sa paghingi ng tulong. Ang payo namin ay humingi ka ng tulong sa mga taong may kasanayan o kaalaman sa inyong pinagdadaanan. Huwag naman yung kahit sino na lang hiningan mo ng tulong. Totoo po, lalo na po yung mga may edad na, meron pong mga tao, organisasyon na pwedeng lapitan nyo. I-google nyo po yan, punta kayo sa simbahan nyo. Ang mga simbahan nyo, may mga counseling centers po. Yes. Kung bata-bata pa kayo, may career problems kayo, go to a career counselors. Kung mga teenagers po kayo, meron pong guidance counselors sa inyong mga school. So, mapasin nyo po, nandyan sila lahat. Yes. All you need is to ask for help. Tandaan niyo po, help received today Yes. can become help you give tomorrow. Pakiulit, ang ganda po niya. Sana Ayun, maunawa diba? niyo. Okay. Help received today can become help you give tomorrow. Yung natanggap niyong tulong ngayon ay isang araw ipapasa mo sa iba. Kaya tulong ko, pasa mo. Kasi po, tandaan niyo po to, hindi lang kayo makakaranas ng problema yan. Pagkatapos niyo, may ibang tao. Ito maganda. Naranasan niyo. Nalaman niyo yung solusyon. So one day, may taong lalapit sa inyo, pwede kayong tulungan. Alam mo, ito ginawa ko. Step number 1, step number 2. So ngayon, makakatulong ka sa iba. Di ba napakasarap? Baka, who knows, some of you, nandun po ngayon. Ang mission nyo, tumulong sa ibang taong dumadaan sa sarili, parehong problema. Step number 4, manalangin ka at humingi ng gabay sa Diyos. Kasi prayer helps you discover the purpose God has for your life. Tandaan po natin, hindi aksayado yung oras natin pag nanalangin tayo. When you pray, God reveals the direction for your purpose. Totoo po, isang madaling paraan po para malaman yung ang dahilan nyo pa sa buhay, lalo na parang hindi nyo na alam. When was the last time you put your hands together and you talk to God? Dami ko na nagawa, may edad na ako, di ko na alam gagawin ko. Ano ba dahilan ko sa buhay? Alam niyo po, yun ang mga prayer na gusto ni Lord, yung nagtatanong. At malaki po posibilidad, kausapin niyo kayo. Kung teenager po kayo, kung may career problems kayo, mga young professional kayo, when was the last time you put your hand together? Lord, ano bang career na papasukan ko? Lord, parang wala na akong dahilan, ayoko na mag-aral. Ano ba dapat gawin? These are questions na gustong-gusto ni Lord. Yes. Ask God at pangako ng Diyos sa inyo. Tutugunin niya. Oo, tandaan po natin, when you pray, God reveals the direction for your purpose. And through prayer, confusion turns into direction. Totoo po yun. Diba? When you pray po, parang, Lord, di ba nagagawin ka na? Pero bigla mo yun maramdaman mo. God will be guiding you. Anak, ito gusto ko gawin mo. Anak, subukan mo kausapin to. Anak, pwede mong puntahan to. Biglang, out of nowhere, parang nagkaroon ka ng direction sa buhay. Bakit? Lumapit ka sa Diyos ng mga Diyos na nangako na pag tumawag ka sa Kanya, sasagutin ka. At hindi ka ginawa ni Lord na wala lang. Remember, God created you for a reason. Etong sabi niya sa salita ng Diyos sa Jeremiah 29:11-13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi pa sa verse 12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So tatlong bagay daw po ang dapat niyong gawin para malaman niyo. Number 1, alam ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Alam ni Lord. For I know the plan, sabi ni Lord. Pangalawa, alam ni Lord ano dapat gawin. To, maganda daw po yung plano ng Diyos sa buhay mo. So hindi niya lang alam, maganda pa. Hindi pa saya nito. At number 3, ito daw napakaganda. Kung tatawag ka sa Kanya, mananalangin ng buong puso, sasagutin ka ng Diyos at malalaman mo ang plano niya sa buhay. Oy, ang ganda-ganda, no? At sana po, bago magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang nakinig tayo. Okay, bago tayo mag-break, magbibigay daan muna tayo sa usapang real estate mula kay Wen Dolatre ng Ayala Land. Kapamilya, miss mo na ba ang Pilipinas? Miss mo na ba ang amoy ng dagat, family reunion, o lutong bahay? Alam mo ba na habang nandito ka sa Amerika, pwede kang magkaroon ng sariling investment property sa Pilipinas sa halagang $500 a month lang? Yes, you heard that right. For as low as $16 a day, huwag ka lang mag-coffee shop a day or magbangon ka na lang, may kondo ka na sa Pinas.
you can start owning a unit at Verge by Ayala Land. O di ba sosyal? One of the most trusted developers in the Philippines. Imagine this, may sarili kang property na pwede mong gamitin kapag nagbakasyon ka. No more hotel expenses. Hindi ka na makikituloy. It's yours at pwede mo nang parentahan habang wala ka. At hindi lang yan, may 3-year zero interest pa. That means mas magaan sa bulsa. Whether you're buying for retirement, for your children's future, or simply because you want to stay connected to your roots, this is your opportunity. Don't just miss the Philippines, own a piece of it. For more information, contact me through the details flash on your screen. I would love to personally guide you. Good news! May Ayala Land Roadshow kami on April 18 to 26 for more details. Saan? We will announce the venue. Patuloy lang kayong manood ng Tulong Ko, Pasa Mo Global on TFC, the Filipino channel. Let's sit down, mag-usap tayo tungkol sa goals mo, and libre ko na ang lunch. This is Wendo Latre of Ayala Land of Usapang Real Estate. Maraming salamat, Wen. Until next time. Mamaya, itutuloy na po natin ating usapan kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang buhay natin ay parang wala nang dahilan. Magbabalik pa ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Huwag bibili. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung ang buhay mo ay parang wala nang dahilan. Sa ating episode na, Gising, kain, tulog. Okay, step number 1, ang sinabi natin kanina, maniwala ka na may dahilan pa ang Diyos sa buhay mo. Number 2, alamin mo ang dahilan ng Diyos sa buhay mo. Number 3, humingi ka ng tulong para malaman mo ang dahilan sa buhay mo. Tandaan mo, solutions to problems often begins with a simple request for help. Number 4, manalangin ka at humingi ng gabay sa Diyos. Tandaan, through prayer, confusions turn into direction. Okay, step number 7 na. Kung ano dapat natin gawin? Ano yun? Kumain ng tama, matulog ng sapat, at mag-exercise. Siguro tanong nyo. Sir, anong connection dito sa mission at sa direksyon ko sa buhay? Malamang tanong nyo. Anong connect? Parang wala. Wala namang connection nito. Ay, makinig po kayo mabuti. Oo, kasi remember, we don't die. We kill ourselves. Dahil sa mga kinakain natin. Every time na tayo kumakain ng tama, natutulog ng sapat, at nag-exercise, we're killing ourselves eh. So, yun po tandaan nyo. Nawawala tuloy yung dahilan. May dahilan na Diyos sa buhay mo, bakit hindi mo magawa? Bakit? Pinatay mo yung sarili mo eh. Oo. Sino naman ang tao papatay ng sarili? Tandaan nyo po ito. Every time we don't do what we need to do to take care of our life, of our body, we're killing ourselves. Sabi nga po, people don't die. They kill themselves. Correct. Dying is the end of life, while killing is the act that causes life to end. Kaya ingat sa kinakain, ingat sa hindi pagtulog ng tama, at ingat sa hindi pag-ehersisyo. Ito po yung punto na. Ibig sabihin, lahat tayo mamatay. Sa takdang panahon na gusto ng Diyos. Kaya lang may mga iba sa atin, mamamatay kahit di pa gusto ni Lord dahil sa mga maling ginawa natin sa buhay natin. Kaya kung minsan, hindi po natin na-fulfill yung kagulooban ng Diyos sa buhay natin. And maaga tayo namatay. Bakit? We did not take good care of our body. Kaya po, ang utos pa natin, kain ng tama, matulog ng sapat, mag-ehersisyo para yung mission ng Diyos sa buhay mo ay magkatotoo. Caring for yourself allows you to care better for others. Pag hindi ka, di ba, pagka sa aeroplano, di ba, bago daw ilagay yung oxygen mask in case of emergency Sa ibang tao. iba o sa anak mo, ikaw muna. Kasi po mahirap Diba? kayong tumulong kung kayo kailangan ng tulong. For example, sa mga may edad na. Marami po sa inyo, pagpatawad niyo po sa sabi ka, parang medyo pabigat na kayo sa mga kamag-anak niyo. Bakit? Dami sakit, dami naramdaman. Pero kung kakain lang tayo ng tama, matutulog ng tama, mag-ehersisyo, mawawala sana yun. So, ano mangyayari? Sa lagay na magiging pabigat tayo sa ating mga kapamilya, Makakatulong ka. magiging pagaan tayo. Bakit? Makakatulong tayo sa kanila. Ano yung ginawa mo? Inalagaan mo lang ang katawan. Uy, ganda ha. Step number 6, gawin mo na. Yan. So do it. Kasi great things begin the moment you decide to act. Kasi po sayang po lahat yung pinag-usapan natin dito kung di nyo gagawin yung pinag-usapan natin.
para mawalay boredom at inis sa buhay, gawin nyo na po itong mga pinag-usapan. Oo. Baka may iba sa inyo ang magtatanong, paano ako magsisimula? Simple lang. Start where you are and do what you can. Mahirap bang gawin yung matutulog ng tama? Matutulog ng sapat? Mag-exercise? Gawin mo na ngayon. Hindi mo kailangan ng rocket science para gawin itong mga simpleng ito. From there po, makikita nyo, malalaman nyo yung kasunod nyo gagawin. Kaya do it now, do not delay, kasi waiting for the perfect time often means never start. Totoo po, may sabi, next ko na lang, New Year's resolution. Pagdating ng New Year, wala naman nangyari, hindi po. When is the best time to start? Now! Number 7, maniwala ka. Kaya mong gawin ang lahat sa awa at tulong ng Diyos. May mga pagkakataon na mahirapan ka, pero lagi mo tandaan, you can do all things through Christ who strengthens you. Sabi ng salita ng Diyos yan. Kasi sabihin mo, matanda na ako, parang wala na talaga, hinihintay ko na lang kamatayan. Again, ulitin po namin, if you're not dead, you're not dead. Ang hirap naman, may pinapagawa ka, hindi ko namin alam. Hindi ka ng tulong sa Diyos. Sabi nga ni Ma'am Abilene, you can do all things through Christ who strengthens me. May mga bata naman yan, bata pa, teenager o young professional. Hindi ko na kaya lahat gawin yan. Again, put your hands together, tingin ka sa langit, Lord, tulungan mo akong magawa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Remember, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ako, Tumawag ka kay Lord. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayong hiling ko, tumawag ka sa Kanya. Ano man ang problema mo, tutulungan. summarize lang natin yung ating pinag-usapan ha. Sa ating episode na, gising, kain, tulog. Anong dapat nyo gawin para masolusyonan to? Number 1, maniwala ka na may dahilan ka pa sa buhay. Number 2, alamin mo ang dahilan mo sa buhay. Siyempre. Number 3, humingi ka ng tulong para malaman mo ang dahilan mo sa buhay kung nahihirapan ka. Number 4, manalangin ka at humingi ng gabay sa Diyos. Number 5, kumain ng tama, matulog ng sapat, at mag-exercise. Number 6, gawin mo na. Now na! At number 7, maniwala ka na kaya mong gawin ang lahat sa awa at tulong. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan at tunay na magpapaganda ng iyong buhay at mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming pong salamat sa pagpaalala niyo sa amin na may dahilan ang buhay namin. At hanggang kami ay nabubuhay dito po sa lupang babaw, may dahilan kami dahil may dahilan kayo sa buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay didalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and and amen. amen. Ay nako, ang aming paalala sa inyo, sa bawat isa, tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. At imbitahin niyo ang inyong mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak na tumutok sa programang ito sa susunod natin. At sama-sama nating pagandahin nating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo.